Nagsimula ang kwento sa mga sketch ng isang batang lalaki na si Chris na nakipagkaibigan sa kakaibang mga nilalang na kalahating tao sa kakahuyan, at sila ay si Eeyore, Owl, Rabbit, Piglet at si Winnie the Pooh, at palagi niyang dinadalan ang mga ito ng pagkain kaya't naging malapit sila sa isa't isa, ngunit natigil na sa pagpunta at pagdadala ng pagkain si Chris dahil kailangan na niyang mag-aral sa college. Kaya't nang dahil sa sobrang pagkagutom ay kinain nila Winnie the Pooh ang kaibigan nilang si Eeyore, kaya't sobrang nagalit sila po sa mga tao lalo na kay Chris na iniwan sila, kaya't mula noon ay sumumpa na sila na magiging tahimik at magiging mabangis. Pagkalipas ng 5 taon ay muling bumalik si Chris sa kakahuyan upang makita ang kanyang mga kaibigan, at kasama niya ang kanyang girlfriend na si Mary. Hindi naniniwala si Mary sa mga kaibigang hayop ni Chris na may kakayahang makapagsalita. Nakarating na sila sa lugar nila po ngunit natakot naman si Mary kaya't nagyaya na itong umalis. Sinabi ni Chris sa kanya na hindi naman nakakatakot ang mga kaibigan ko. Pagkatapos ay nakita ni Mary ang isang bungo at hindi alam ni Chris na ito pala ang bungo ni Eeyore. Pumasok na sila sa bahay nila po at nakita ni Mary ang sirang drawing ni Chris. Pagkatapos ay bigla nilang narinig na may paparating kaya't agad silang nagtago hanggang sa sumapit na ang gabi, at nakita nila na naghihilik ang isang nilalang sa kama kaya't dahan-dahan na silang tumakas. Ngunit biglang sinakal ni Pooh ng kadena sa leeg si Mary at pinatay, kaya't agad na nagtatakbo si Chris upang makapagtago, at nang makita niyang papalapit na sa kanya si Pooh ay sinubukan niyang ipaalala dito ang kanilang pagkakaibigan, at biglang lumitaw si Piglet sa kanyang likuran. At ngayon ay alam na ni Chris na hindi na katulad ng dati ang mga ito, at mula noon ay kumalat na sa balita ang pagkawala ng mga tao sa kakahuyan kaya't binalaan na ang lahat na pumunta dito. Pagkatapos ay ipinakita si Maria na pinayuhan ng kanyang therapist na lumayo muna siya sa ingay ng mundo, kaya't nagpunta sila ng kanyang mga kaibigan sa kakahuyan, at hindi nila alam na ito pala ang kakahuyan na tinitiran nila po. Pagkarating sa cabin ay hinanap nila si Tina na hindi pa nakakarating doon, samantala ay huminto naman si Tina sa sign ng 100 Acre Woods at tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan, dahil walang sumasagot sa kanya kaya't naglakad si Tina sa mga kakahuyan. Pagkatapos ay bigla siyang hinabol ni Pooh kaya't nagtatakbo siya at nagtago sa isang lumang garahe. At sa loob habang nagtatago ay bigla siyang sinabunutan ni Pooh, at pagkatapos ihampas ang kanyang ulo ay giniling siya nito sa loob ng isang wood chipper, at sa cabin ay sinabi ni Maria ang tungkol sa isang bastos na laging sumusunod sa kanya. Samantala sa isang bahay ay makikita naman natin na itinali ni Pooh si Chris sa kisame. Ipinaalala sa kanya ni Chris ang tungkol sa maganda nilang pinagsamahan noon ng mga bata pa sila. Ilang sandali ay huminto si Pooh at sinariwa niya nang tawagin siyang best friend ni Chris at ang pangako na hindi siya iiwan nito, ngunit nabura ito ng kanyang kalungkutan at napalitan ito kaagad ng galit. Pagkatapos ay nilatigaw niya si Chris dahil sa pag-iwan nito sa kanila, at upang mas masaktan ay inilagay niya ang kalansay ni Mary sa harap ni Chris kaya't napaiyak ito. Kinagabihan habang naglalakad ang baliw na si Pooh ay narinig niya ang ingay ng mga babae sa cabin, samantala ay nag-e-enjoy naman si Lara sa jacuzzi at bigla niyang nakita si Pooh nang mag-picture siya sa cellphone, ngunit hindi na niya pinansin ito dahil inakala niya na prank lang siya ng kanyang mga kaibigan, kaya't bumalik na siya ulit sa jacuzzi. Ngunit biglang tinagpan nila Pooh at Piglet ang kanyang bibig at dinukot. Nang magising si Lara ay sinagasaan siya ng kotse sa ulo ni Pooh, kaya't nang marinig ang pagsigaw ay agad na tiningnan nila Alice at Zoe si Lara. Pagkatapos ay nakita naman nila Maria at Jessica ang nadurog na ulo ni Lara. Nagkita-kita na silang magkakaibigan sa cabin at bigla silang nakarinig ng ingay sa labas, at nang tingnan ay laking takot nila nang makita nila sa labas si Pooh na may dalang isang gulok. At nang patayin ni Pooh ang kuryente ay nagpunta sila Alice at Zoe sa kusina upang kumuha ng kanilang sandata, at inakala naman ni Maria na ito ang kanyang bastos na stalker. Pagkatapos ay sinabi nila Alice kay Maria na hindi siya ang bastos na stalker mo, at nagpunta sila Alice sa pool upang isarado ang pinto sa likod ng bahay, ngunit biglang hinampas ng maso ni Piglet si Alice kaya't nawalan ito ng malay, at nang magising ay nakita na lang niya na pinukpok ng maso ni Piglet sa ulo si Zoe, at nang dahil sa takot ay nawalan ulit siya ng malay. Pagkatapos ay nakita nila Jessica at Maria ang nakakakilabot na lumulutang na bangkay ni Zoe sa pool, at nakita din nila na dala-dala nila Pooh at Piglet ang kanilang kaibigang si Alice. Pagkatapos ay sinundan nila sila Pooh upang malaman nila kung saan dadalhin ng mga ito si Alice. At habang nakatali si Alice ay nilantakan ni Pooh ang honey sa isang palayok, at pagkatapos ay pinagsasampal niya si Alice hanggang sa mawalan ito ng malay. Ilang sandali ay pinakawalan na siya nila Maria, at habang papalabas ay bigla nilang narinig ang isang pagsigaw, at nang hanapin nila ito ay nakita nila ang nakataling si Chris, kaya't agad nilang tinulungan ito at pinakawalan. Pagkatapos ay nakarinig na naman sila ulit ng isang babaeng humihingi ng tulong kaya't pinuntahan nila ito, at nakita nila ang isang babaeng nakatali at sugatan. Tinanong siya ni Jessica kung sino ang may gawa nito sa kanya at sinabi ng babae na sila Pooh at Piglet.
at nakakapagsalita sila ng kaunti ngunit mas gusto nilang gawin ang kanilang mga ginagawa ng tahimik, at nagsisigaw ang babae nang makita niya ang kanyang sugatang mukha sa salamin, kaya't pinigilan siyang mag-ingay nila Maria. Pagkatapos ay kinuha ng babae ang baril ni Maria upang makapaghiganti siya kila Po, at biglang dumating si Piglet at nang babarilan na siya ng babae ay naubusan naman ito ng bala, at pag-atras ay nakita niya si Po at binuhusan siya nito ng honey sa muka. Pagkatapos ay kinain ni Piglet ang muka ng babae, kaya't nang dahil sa takot ay agad na tumakas sila Maria. Ngunit nakita ni Alice ang isang maso at inihampas niya ito sa mukha ni Piglet, samantala ay hinabol naman ni Po sila Maria at Jessica sa kakahuyan, at nahuli naman ni Alice si Piglet at pagkatapos ay pinagsasampal niya ito at sinabing pagbabayaran mo ang mga krimen na ginawa mo. Ngunit matapos niya masuin si Piglet ay inatake naman siya ni Po at binaunan siya nito ng bulok sa bunganga, samantala ay may nakasalubong sila Maria na isang kotse sa daan, at sinabi nila sa mga lalaking taga-probinsya ang lahat ng mga nangyari. Pagkatapos ay biglang dumating si Po kaya't agad na nagtago na sila Maria sa kotse at binalaan nila ang mga lalaki ngunit hindi sila pinansin ng mga ito. Pagkatapos ay pinaghahampas nila sa mukha si Po at pinagtulungan ngunit tila wala namang nangyari dito, at pinagbabali lang ni Po ang kanilang mga kamay at tinapakan ang ulo, at nang makita nila Maria na papalapit na si Po sa kanila ay sinagasaan nila ito ng kotse. Ngunit nagawa pa ding makakapit ni Po sa likod ng kotse at pumunta sa ibabaw nito. Pagkatapos tumama ang ulo ni Maria sa manibela ay nakita niyang kinakaladkad ni Po si Jessica palabas ng kotse, at ilang sandali ay ipinakita ni Po ang putol na ulo ni Jessica sa kanya, at nang papatayin na siya ni Po ay bigla itong sinagasaan ni Chris. At nang makita ni Chris na naipit sa gitna ng sasakyan si Po ay tinulungan na niya si Maria, ngunit bigla namang nagising si Po at kinuha nito ang kanyang kutsilyo. Pagkatapos ay sinabunutan nito si Maria kaya't nagmakaawa si Chris sa kanya at sinabing itigil na niya ang kanyang madugong paghihiganti. Pakawalan mo na siya at nangangako ako sa iyo na hindi na ako aalis dito kahit kailan, kaya't nang dahil dito ay dahan-dahan nang ibinaba ni Po ang kanyang kutsilyo, ngunit sa kabila ng pagiging tahimik nito ay bigla itong nagsalita at sinabi kay Chris na you left, at pagkatapos ay kinutsilyo na niya sa leeg si Maria, at napagtanto na ni Chris na wala na talagang magagawa pa sa kanyang kaibigan na si Po, at pagkatapos ay nagtatakbo na si Chris sa kakahuyan. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.